Ano nga ba ang tamang panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus para sa ating lahat? Tama nga ba ang itinuro ng mga simbahan patungkol dito? Sa Mateo 6:5-15. At kapag kayo ay mananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan, upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng iyong Ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, kaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng iyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ito ang panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia. Kaya bakit ang mga simbahan o relihiyon ay gumagawa ng sarili nilang dasal na hindi naaayon sa itinuro ng Panginoon, kundi sa kanilang tradisyon? Nasusulat sa Mateo 15:1-3. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem at sinabi nila, Bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naguhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Sumagot siya sa kanila at sinabi, Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sa Mateo 15:8-9 naman ay nasusulat, Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Kinamulatan na natin ang mga turo at tradisyon ng ating mga simbahan o relihiyon, at naipasa na ito sa maraming henerasyon. Kaya hindi natin masisisi ang kahit sino sa kanilang kinamulatang tradisyon. Pero paano ba natin malalaman kung nasa tamang simbahan o relihiyon tayo? Ang sagot ay nasa Biblia lamang, mga kapatid. Kaya inaanyayahan ko kayong basahin at alamin ang nangyari noon na nakasulat sa Biblia para malaman ninyo ang katotohanan at para na rin sa inyong kaligtasan. Ang Holy Rosary po ay isang halimbawa ng paulit-ulit at mahabang panalangin na tinutukoy ng Biblia. Hindi lamang po ang rosary, kundi kahit anong panalangin gawa ng isang tao na may paulit-ulit at mahaba. Kaya nga po tayo tinuruan ng Panginoong Hesus ng tamang panalangin dahil alam na niya ang laman ng ating puso't isipan bago pa man natin banggitin ang nais nating hingin sa Kanya. Ang rosary po ay may 53 Hail Mary's Prayer, samantalang meron naman itong 6 na Our Father's Prayer. Hindi pa kasama ang Glory Be at iba pa. Sa kabuuan po ay halos Hail Mary ang panalangin ng rosary, sapagkat 53 beses itong inuulit, samantalang 6 na beses nga lang ang Our Father na tinuro mismo ng Panginoong Hesus sa atin. Alam naman nating si Mary ay naging ina ni Jesus sa katawang tao, sapagkat pinili siya ng Diyos Ama dahil sa isa siyang matuwid na babae. Ngunit si Mary po ay isa ring taong tulad natin na hindi natin dapat i-idolize o sambahin.
Nais ko lang malaman ninyo na ako po ay hindi nabibilang sa anumang relihiyon. Matapos tawagin ako ng Diyos para paglingkuran siya, tulad rin ng mga ibang tinawag. Scriptures lamang po o Biblia ang aking pinapaniwalaan, sapagkat ito'y salita ng Diyos at maraming propeta na ang namatay sa pangangalaga at pagpapahayag ng magandang balita na nakasulat sa librong ito. Nais ko lang malaman ninyo na ako po ay hindi naninira sa anumang relihiyon o simbahan, sapagkat alam kong sa mga nailuklok sa katungkulan o punong guro ang nagiging dahilan ng mga maling tradisyon ng isang simbahan. Nasusulat sa Mateo 15:14. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang mga bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Huwag po nating hayaang malinlang tayo ni Satanas sa pamamagitan ng mga bulaang propeta. Matuto po tayong manaliksik at magbasa ng Biblia, sapagkat tanging Biblia lamang ang binigay ng Panginoon para maging gabay natin. Kung paanong ang mga gamit natin katulad ng ref o TV ay may mga manual kung paano gamitin, ganun din naman sa ating pamumuhay. Binigyan tayo ng Panginoon ng Biblia para maging manual o gabay natin kung paano ang tamang pamumuhay. Ako man ay isa ring Katoliko bago pa man ako tinawag ng Panginoon. At matapos kong basahin ang Biblia ay nabuksan ang aking puso't isipan sa katotohanan at sa mga maling tradisyon ng iba't ibang relihiyon o simbahan. At sa kadahilanan pong iyon ay napagpasyahan kong huwag nang sumali sa anumang relihiyon o simbahan, at sa halip ay mag-focus na lamang sa Biblia at sa Panginoong Hesukristo, sapagkat nakita ko ring ang relihiyon ay nagiging dahilan ng pagkawatak-watak o pagkakanya-kanya ng mga Kristiyano. At kung mapapansin natin, nagkakaroon din ng pag-aangat sa sarili ang mga elders ng simbahan, pastor man o pari. Halimbawa na lang dito, may mga pastor na nagiging bishop at pare na nagiging pope o santo papa, at mga nasa katungkulan ng simbahan na kapag namayapa na ay ginagawa nilang santo. Kaya nga nasusulat sa Marcos 10:42-45, kaya't sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang mga kinikalala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya huwag nating iisiping nakahihigit tayo sa iba, kundi magpakumbaba tayo gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, sapagkat hindi lang iisa ang tinawag ng Panginoon, kundi marami, at binibigyan ang bawat isa ng kanyang-kanyang kaloob. Kaya gamitin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, ngunit hindi para sa kapurihan ng ating mga sarili. Hanggang dito na lang muna mga kapatid, at sana i-share nyo ang video ito nang sa ganon ay maipakalat natin ang mga salita ng Panginoon.